Kumusta po? Ito po muli si Kapedro. Muli na naman po tayong magsasama-sama para po talakayin ang panibagong karagdagang kalaman. Ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa qualification. Pero bago po yan, maaari po bang pakilike and share na lamang ng ating video tutorial para po maibahagi natin sa mga kaibigan natin na nagnanais na matuto ng mga ganitong klaseng kalaman. Maraming salamat po at kung maaari po sana, panuorin lamang ito hanggang dulo para po may kapulutan ng aral. Umpisahan na po natin. Ang iba't ibang halimbawa ng qualification patungkol sa pag-apply sa South Korea, una ay ang educational background. Pwede daw ba ang elementary graduate or kahit hindi nakapagtapos ng elementary? Ang masasabi ko po dyan ay isang malaking oo. Dahil hindi naman po required dito ang diploma or kahit na anong degree or kurso ang inyong natapos. Ang mahalaga po rito ay marunong po kayong umunawa, magbasa at magsulat. So, mapunta po tayo sa pangalawang halimbawa. Ilang taon daw ba pwede ang pag-apply sa South Korea? Ang masasabi ko po ay 18 to 38 years old. Kailangan po ay pasok po kayo dyan at kapag hindi na po kayo pasok, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil marami pa naman pong bansa na pwede nyong pag-applyan. Hindi lang naman po ang South Korea ang inyong pwedeng pag-applyan. So, nawa po ay nabigyan ko po kayo ng kalakasan ng loob para po ipagpatuloy kung ano man po ang inyong mga pangarap. So, mapunta po tayo sa pangatlong halimbawa. Ito po ang patungkol po sa sirang ngipin. Pwede daw ba ang sira-sirang ngipin sa South Korea? Ang masasabi ko po dito ay isang malaking oo. Dahil hindi naman po kagatan ang trabaho sa South Korea. So, pwede po. Ang mahalaga po, kaya niyong gampanan ang inyong trabaho na pinapasok. So, pwede po. So, mapunta po tayo sa pang-apat na halimbawa. Pwede daw ba ang may criminal record sa South Korea? Ang masasabi ko po dyan ay isang malaking hindi. Dahil mayroon po tayong tinatawag na NBI. Once na po may record na po kayo, ay naroon na po kayo sa NBI. Nakalist na po kayo doon. Ano nga bang ibig sabihin ng NBI? Ito po ang National Bureau of Investigation. So, humihingi po ako ng paumanhin kung nabigyan ko man po kayo ng kalungkutan. Marami pa naman pong option dito sa ating Pilipinas na pwede niyong pagtrabahuan. So, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ipagpatuloy lang po kung ano po ang inyong pangarap sa buhay at huwag po kayong panghihinaan ng loob. Sumapunta po tayo sa pang-limang halimbawa. Pwede daw ba ang may tattoo sa South Korea? Ang masasabi ko naman po ay pwede naman po basta hindi po gaano karami at hindi naman po isang dragon. Dahil kapag po marami na po at isang dragon na ito ay hindi na po kayo pwede dahil mag-aalanganin na po ang employer sa inyo. Kahit saan naman po kayo mapunta, mag-aalanganin po ang employer sa inyo na tanggapin kayo dahil kung buong katawan nyo po ay puro tattoo na. So, hindi na po pwede yon. Kailangan po ay minimal lamang po ang tattoo nyo. So, pwede naman po ang may tattoo dahil ang tattoo naman po ay maituturing natin na isang arts. So, mapunta po tayo sa pang-anim na halimbawa. May height limit po ba at weight limit ang pag-apply sa South Korea? Ang masasabi ko po dito ay isang malaking no. Wala pong height limit ang pag-a-apply sa South Korea. Mapapanda ka man, mapapayat, mapamataba, mapatumboy, o ano pa man ang inyong gender, ay pwede po kayo sa South Korea. Dahil hindi naman po dito basihan
ang inyong height at weight limit dahil hindi naman po ito required sa pag-a-apply sa South Korea. So mapunta po tayo sa pang-pitong halimbawa. Ito po ay patungkol sa medical. Kapag daw ba pumasa na sa exam at nasa point na ng medical, ano daw ba ang mga pinagbabawal na sakit sa South Korea? Okay, sasagutin ko po. Ang mga sumusunod na pinagbabawal na sakit sa South Korea, ito ay ang tuberculosis, HEPA, AIDS, syphilis, at lung scar active o iba't ibang uri ng mga nakakahawang sakit. Kailangan po maging healthy kayo at maayos ang inyong pangangatawan. Kaya panatilihin maging healthy po ang ating katawan para po wala po tayong maging problema sa medical. Dahil po sa South Korea ay mahigpit po ang medical dahil po sa kanilang advantage na kagamitan. So kung sa Pilipinas ay nakalusot po kayo, ay pagdating po sa South Korea ay maaari pong hindi po kayo makalusot. So masasayang po ang inyong pagod at effort sa pag-apply. At malamang po ay mapauwi lamang po kayo ng Pilipinas. So nakakalungkot naman po dahil po yung pangarap nyo ay magiging bato pa. Kaya po ingatan nyo po ang inyong mga sarili. Dahil po yung po ang puhunan natin. So nawa po ay nasagot ko po ang pang-anim na halimbawa at katanungan. So mapunta po tayo sa pang-walong halimbawa. Ito po ang Korean Language Center. Required po ba ang mag-aral sa Korean Language Center? Ang masasabi ko po dyan ay choices nyo po yan. Dahil pwede naman po kayong mag-self-study. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Korean Language Center at ang pag-self-study? Ang pag-self-study po ay masyadong mabusisi. Kailangan nyo pong matuto na mag-research, makasali sa mga KLTs at mga group upang maging updated po kayo. Kailangan nyo pong sipagan ang mag-aral, kailangan nyo pong magtiyaga dahil po wala pong ibang nag-guide sa inyo kundi ang sarili nyo lang. Kailangan nyo pong gawin yan para po matuto po kayo sa sarili nyong pamamaraan. Hindi katulad po ng Korean Language Center or kahit ano pang learning center ay magiging okay po ang inyong pag-aaral dahil mapapadali po ang mga proseso at pamamaraan upang kayo po ay matuto ng mabilis sa pamamagitan po ng pag-a-assist na Korean Language Center. So malaki po ang pagkakaiba nila. Kaya po kung medyo may pera po kayo at nakakaluwang sa buhay, ay pwede naman po kayong mag-aral sa Korean Language Center para po mai-guide po kayo ng maayos. Pero po kung kapos po kayo, marami naman pong nakakaalis at nakakapasa sa pamamagitan ng pag-self-study. Kung wala po kayong budget para mag-aral sa mga Korean Language Center, ay pwede naman po kayong mag-self-study para po maipasa ang exam. Ngunit, kailangan nyo lang po talagang sipagan at kailangan nyo lang po talaga magtiyaga sa pag-self-study at pag-research na mga aaralin nyo. So napakalaking bagay po ang makipagkaibigan para po sa mga nagse-self-study. Piliin nyo lamang po yung mga taong masisipag mag-aral para po maipush po kayo lalo. Sumapunta na po tayo sa pang-siyam na halimbawa. May agency po ba ang pag-apply sa South Korea? Ang masasabi ko po ay wala. Only POAA lamang po ang inyong pwedeng pag-applyan. Wala pong ibang agency na pwede nyo pong pag-applyan kundi ang POAA lamang po. Sumapunta na po tayo sa pang-sampung halimbawa. Ito po ay ang work experience. So nangangamba ka ba dahil wala kang experience? Pwedeng-pwede po sa Korea kahit wala kang experience. Hindi naman po kailangan ng certification of experience. Kaya pwedeng-pwede po kayong mag-apply kahit wala po kayong experience. Sumapunta na po tayo sa pang-11 halimbawa. Ito po ay ang status. Ikaw ba ay single or married? Pwedeng-pwede po kayo sa Korea. Hindi naman po required dito kung may asawa ka or single. Mas mainam pa nga ito sa mga walang asawa dahil baka doon nyo na mahanap si Habi. Sa may mga asawa naman,
stick to one lang po tayo. Isipin po natin lagi na kaya tayo lumayo ay para baguhin ang takbo ng ating buhay. Para po ito sa ating pamilya. Na kaya po tayo lumayo para tuparin ang ating mga pangarap para sa ating pamilya. Kaya wag po natin hayaan na masira ang ating pamilya nang dahil lang sa long distance relation, nang dahil lang po sa ating paglayo. Wag po natin hayaan na ito ay masira ng pangingibang bansa natin. So isipin po lagi natin na may pamilya tayong iniwan at nag-aantay sa ating pagbalik. So maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po itong ating video tutorial at nawa po ay nakapaghandog po tayo ng panibagong karagdagang kaalaman. Maraming salamat po muli sa inyong panunood.